Hanggang nilang patayin yung buong pamilya natin, ikaw at saka si Tom. Okay lang mo ako eh. Pero pati si Tom, wala naman siyang kinalaman dito ah. Papatayin ko talaga yung hayop na Judge na yun at hindi ako titigil hanggang sa mabaon ko siya sa lupa. Pero kailangan mo pa rin samantalahin ang pagkakataon habang nakaratay siya at gawin mo agad ang law firm, ang Freeport. Sabay ng pag-agaw mo sa posisyon niya bilang leader ng mga alamin. Ipakita mo sa lahat na ikaw ang bagong hari ng Rosario. Kung sabihin, iniisip mo na naman yung lalaking yun. Naalala mo nung una tayo nagkakilala, yung nabanggit ko sa'yo tungkol dun sa mag-ina. Oo, bakit? Pakiramdam ko na buhay yung anak niya. At siya yung lalaking humahabol sa akin. At kasama niya si Balmores. Malay natin kung nagbago na siya. Ang dami kong pagkukulang na ginawa sa'yo. Pero pangako, itutuwid ko ang lahat ng iyon. Ako ang unang nagkulang. Alam ko namang ginawa mo lang lahat yan para kay Fatima eh. Hindi ko alam kung ito na ang panahon para sabihin ko sa'yo na anak mo si Fatima. Boss, nabigay ko na yung pera doon sa tirador ko. Hindi pa tapos yung trabaho niya kay Balmores ha? Alam niyo yun, boss. Ang kontrata natin sa kanya, patay dapat yung target. Patiktikan mo sa kanya yung paligid ng ospital. Aba, sino to? Tony! Tago ka! Hoy! Attorney, excuse me. Ano po kailangan nila? Kailangan ako ng asawa ko. Gusto ko siya makausap. Pinagbabawal na ba yun? Nabalitaan ko yung nangyari kay Judge. Kamusta siya? Ayan siya, comatose. Sino kaya may gawa nito? Wala akong alam. Baka ikaw meron. Sino man ang nag-utos ipapatay kami mga agire. Siya rin ang nag-utos ipapatay si Judge. Ano bang pinagsasabi mo? Gusto kong malaman kung ba't parang ako yung pinagbibintangan mo. Bakit hindi itong taong to? Sinasabi ko sa inyo, hindi mo makukuha ang firm at lalong hindi mo makukuha si Mercy. Patutunayan ko sa lahat na ikaw ang nag-utos ipapatay si Judge. Malalaman rin nila ang totoo, Attorney Aguirre. Nakakalimutan mo ata na abogado rin ako. Alam kong kay Balmores nang galing ang utos na yun. Maghintay ka lang, Brando. Sa susunod na pagkikita natin, ako na ang bagong hari ng Rosario. Sigurado akong kukunan ni Miguel ang law firm at ang Freeport. Kapag nakuha niyang kapangyarihan ni Dad, tuluyan na niyang papatahimikin si Dad. Hindi ako alis ng law firm. Lalabanan ko lahat ng plano niya. Brando. Attorney, pakiramdam ko. Lalo tayo nalalagay sa delikado. Dahil kay Attorney Aguirre. Dahil binantaan niya ako na siya raw maghahari sa buong Rosario. Kaya hindi titigil yun hanggang di na napapatay si Judge. Kahit tayong dalawa. Matagal na natin alam na gumagawa siya ng paraan para makuha yung kapangyarihan kay Judge. Eh, yung mga alamid. Sino sa kanila ang pwedeng pumalit kay Judge bilang pinuno? Nasaan na si Attorney Espiritu at Brando Malvar? Sila lang ang pwedeng maging pansamantalang kinatawan ni Judge Balmores. Ayon sa ating alituntunin, hindi makakaupo si Brando Malvar dahil hindi naman siya alamid. Bagamat sumasama siya sa ating mga pagpupulong, dahil lang yon kay Judge Balmores. Walang dahilan para umupo dito si Brando dahil wala naman dito si Judge. At isa pa, yung Attorney Abra Espiritu na yan, malaki ang posibilidad na may kinalaman siya sa mga pangyayari ngayon. Meron ka bang pruweba, Attorney Aguirre?
Kamatayan ang hatol sa pagtataksil sa ating mga alamid. Material na ebidensya, wala. Pero intention, bright as day. Umaalingaw-ngaw ang kanyang intention. Anong ibig mong sabihin, attorney? Simula pa lang ng pagdating ni Attorney Abra Espiritu sa poder ni Judge Benito Balmores, wala na siyang ginawa kundi lasunin ang utak niya laban sa akin. Bakit niya ito ginagawa? Dahil alam ni Abra na ako ang ginugroom ni Judge para palitan siya. Sinisiraan niya ako sa father-in-law ko. Kung kaya niya ako sinisiraan sa sarili kong asawa na si Mercy. Ang kanyang endgame, patayin niya kaming lahat. Para sa kanya mapunta ang kapangyarihan. Tama ka. Na loyal sila kay Judge. Kailangan na natin makausap si Manong at si Colonel. Dahil kapag nakapush siya to ni Gire, bilang leader ng alamin, sigurado to atas tayo dalawa. Lalo ka. Grabe ka, Brando. Magaling ka magpalakas ng loob. Ako ang pinakamalapit na kamag-anak ni Judge Benito Balmores. Kung kaya't I, being his son-in-law, ang pinakamay karapatang pumalit sa kanya bilang leader ng mga alamid. Pumalit? May I just remind you na buhay pa si Judge Balmores. Pansamantalang umalit. Yun ang ibig sabihin ni Attorney Aguirre. Yes, of course. Yun ang gusto kong sabihin. Kailangan natin ng leader. Kung hindi, magiging para tayong manok na tumatakbo na walang ulo. Magiging delikado rin tayo sa mga kalaban natin. Hindi ako tumututol sa usapin na magkaroon tayong pansamantalang pinuno. Yun ang nakasaad sa ating alat ng tulong. Pag nagkataon na wala tayong pinuno at hukom at si Judge Balmores, kailangan idaanan sa botohan. Sumasangayon ako. So be it. Kung ganon, sino sa atin ang bumoboto na ilagay si Attorney Miguel Aguirre bilang pansamantalang pinuno ng mga alamid? Okay na. 3 versus 2. Nakuha ko po? Sure, you won. 3 against 2. Ngayong ako na ang tumatayong pansamantalang pinuno ng ating grupong mga alamid. Nais kong igawad ang hatol ng kamatayan kay Attorney Abra Espiritu. Attorney Aguirre, huwag mong kakalimutan ng miyembro ng alamid, si Attorney Abra. So? Hindi mo pwedeng igawad arbitrarily ang hatol ng kamatayan sa isang alamid. Kailangan kumbinsi mo kami
Nakarapat dapat siyang hatulan ng ganon. Kailan po yung ginawa ni Judge? Pansamantala ka lang namin pinuno. At hindi ikaw ang hukom. Hindi rin ikaw si Judge Balmores. Hindi niyo ata ako naiintindihan eh. Klarong-klaro ang kanyang intensyon. Naiintindihan niyo? Papatayin niya kaming lahat, oh! Abogado ka, di ba? Ikaw na rin nagsabing wala kang material evidence. Kung yan ang argumento mo na dadalhin sa korte, hindi papasa yan. Hindi rin papasa dito yan. Papatayin ko talaga yung dalawang yun. Ang kakapal ang mga mukha nila. Relax, son. Relax. One battle at a time. Ikaw ang leader ng mga Alamid. Hawak mo na rin ang imperyo ng kriminalidad dito sa Rosario. Bukas, ang law firm naman ang kinakailangan mong sakupin. You understand? Yes, sir. Huwag kang mag-alala, Abra. Susubukan ko makakuha ng impormasyon kay Miguel para malaman natin yung bawat hakbang niya. Salamat, Jay. Pero, attorney, paano kung ilaglag ka niya sa mga Alamid? Paano kung sabihin niya na ikaw ang may pakana ng lahat? Attorney, alam mo naman, dalawang klase lang merong abogado. Ang matitinong kagaya mo at ang mga liars go to hell. Dadami lang kaaway mo, attorney. Tsaka sabi mo nga, di ba? Kamatayan ang kaparusahan sa mga Alamid na nagtatraidor. I'm sure everyone's aware how recent events has unfortunately put us in a difficult situation. I'm sorry to say, but because Judge Balmores is still currently recovering, the responsibilities of leading this firm falls onto me. Rest assured, hindi ko bibiguin ang ating misyon. Judge Balmores built this law firm on the principles of integrity, excellence, and justice, and it is up to us to carry on his legacy. Utang natin kay Judge Balmores ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Panghawakan ng mga aral, simulaing itinuro niya sa ating lahat, and we will not fail him. I suggest you roll up your sleeves and get to work. Sa magkakaisa natin, malalampasan natin lahat ng hahadlang sa atin patungo sa hinahangad ni Judge Benito Balmores. Hustisya para sa lahat. Para kay Judge Balmores.
Now this... That's better. Dito na natin paparada yung mga ibang container. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na bilang pansamantalang pinuno ng mga Alamid at senior partner ni Judge Balmores sa law firm, sa akin dadaan ang lahat patungkol sa operasyon ng grupo sa Freeport, mapaligal man. O illegal. Sa ilalim ng pamumuno ko, palalawakin pa natin ang ating operasyon. Palalakihan pa natin ang ating kinikita at patitibayan natin ang kontrol sa buong Freeport. Iikutan natin ang batas. Gagamitin natin ito para sa kapakanan ng grupo. Mag-iiwan tayo ng takot sa puso ng mga kaaway natin. Ipapaalam natin sa kanila na kamatayan ang sagot sa lahat ng kakalaban sa grupo. Colonel, anong ibig sabihin nito, Atty. Aguirre? Meron tayong Code of Honor. Oo nga. Bakit mo pinapatay ang dalawang port officials? Mga trusted men ko sila. Nasa ilalim sila ng proteksyon ko. Yun ang kasunduan namin ni Judge Balmores. Hindi ba mga Alamid? Ang dalawa ba? Kaya palang lalaki ng mga ulo nito. Ang yayabang nila dahil pinoprotektahan ninyo eh. Kung kayo nasa posisyon ko, anong gagawin ninyo? Nagbigay kayo ng utos, hindi sila sumunod. Di ba parang nagpakamatay na lang sila? Masyado kang bastos, Atty. Aguirre. Langaw ka lang na nakatungtong sa kalabaw. Ang pakiramdam mo, mas hari ka pa kay Judge Balmores? Anyone else? Does anyone have anything else to say? Ito yung problema natin eh. Ako yung binabago sa atin, di ba? Ang kakapal ninyo, ingungudun niyo yung mukha ko sa mga alintuntunan natin, pero meron tayong basurang katulad nito, hindi marunong sumunod! Pinagtanggaan niya akong patayan! Sa harap ninyong lahat! May mali ba ako sinabi? May aangal! Wala! Dad, Dreyfus! Ikaw, Mano! May sasabihin ka? Kung may kailangan sabihin sa akin, sabihin mo sa akin ngayon. So we're good.
Kailangan ko sa inyo suporta! O manahimik na lang kayo! Naintindihan niyo? Joseph. Hi. Doc, kumusta na po si Dad? Nag-stabilize na ang kondisyon ng father mo. His vital signs are okay. He can breathe on his own with minimal support. At yung blood pressure niya remains stable. Pwede natin siyang i-transfer sa step-down unit para sa continued monitoring. So, iwan ko muna kayo. Ayusin ko lang yung paglilipatan niya. Okay? Thank you. Thank you, Doc. Mukhang lumalaban ng husto si Judge. Yun kasi ang ugali niya. Ayaw magpatalo. Attorney Abra, we need to talk. Of course, Attorney. Naiintindihan ko na ang loyalties mo na kay Judge Balmores. Now, I'm just wondering, are you still willing to work with us under my leadership? Gusto ko bang magtrabaho dito sa law firm, Attorney Aguirre. Pero hindi ibig sabihin na susundin ko lang lahat ng mga desisyon mo. So, tinatanggihan mo magtrabaho para sa akin. Attorney Abra, tandaan mo, pwede kitang sipahin dito anytime just for insubordination. Insubordination. Attorney Aguirre, una, may kontrata ako kay Judge Balmores. Kaya siya lang ang makakapagtanggal sa akin dito. Pangalawa, matatanggal lang ako on the grounds of breach of ethics, misconduct, or incompetence. Mga bagay na kahit kailan hindi ko gagawin. At mga bagay na matagal mo nang ginagawa. Kaya kung may karapat, dapat ang patanggal dito sa law firm, Attorney Aguirre. Respectfully. Ikaw yan. Where do you think you are? The army? Ano, hindi mo talaga matanggap na bagsak na yung amo mo? Si Judge Balmores? Don't worry, attorney, hindi kita tatanggalin dito. I want to make sure na makita mo kung paano kontratuhin ang mga tauhang hindi marunong respeto ng amo. Marespeto ako sa mga tunay na amo, Attorney Aguirre. Hindi sa mga nagpapanggap lang tulad mo. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na buhay pa si Judge Balmores. Kaya huwag ka munang umasta na ikaw na yung hari. Kasi baka pagsisihan mo. Sa lahat, kahit na ipot ng mustisya ay mailap. Di mo titigilan, di titigilan. Ilalaban ko pa rin hanggang wakas. Isang assassination attempt sa pamamagitan ng pagbarili kay retired Judge Benito Balmores ang naganap ilang minuto lang nakakaraan dito sa Rosario Freeport. Tinamaan sa ulo si Judge Balmores at hanggang ngayon ay wala pa rin nakakaalam sa kanyang kalagayan at identity o motibo ng gunman. Ang mga patikim na aabangan sa bagong yugto. Ako na may hawak sa manibela. Ako ang masusunod. Lalong lalawak ang yamat kapangyarihan ng mga Aguirre. Eh, paano naman si Mercy Balmores? Hindi ako pag-usapan si Mercy. Ano to? Alam mo ka ng babae nga nagagawa niya sa akin to? Pagkatapos ang lahat ng ginawa ko para sa kanya? Mercy! Ano ba? Hanapin mo ba ako, ano? Lumabas ka! Sino ang ama ni Fatima? Ikaw, Norma. Is there anything wrong, Tita Abra? No.
Nothing's wrong, Fatima. Masaya ako na nakakasama kita ngayon. Ano yung masasabi ko dyan? Hindi ko susukuan ang asawa at anak ko. Babawiin ko sila at all costs. Hindi ba sinabi ko sa'yo huwag ka nang pupunta? Gaano ba kailangan mong pera? Hindi ko kailangan ng pera. Matulad yan sa nangyari kay Balmores. Humihinga pa rin. Tingnan natin. Sana sapat na yung perang binayad ko sa mga ugot ko yan.